Ang show na high sa barkadahan. Ang show na laging on time. High time? High time! Ang show na kung saan napapanahon ang pinag-uusapan. The show with the highest level of saya. Tuesday Night Habit. Ang show na para sa'yo, para sa akin, para sa ating lahat. Ito ay walang iba kundi ang High Time! Magandang gabi sa mga ka-High Time natin na nakikinig at nanonood. Of course, pangako namin sa inyo, this is our second season of High Time. Yes! At bago ang lahat, let's start this with a prayer. Let us come before the presence of the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise and we thank you for being with us tonight. Thank you for this opportunity to Yes, Lord. talk about you, your greatness, and your great plans for Yes, us. Lord. May you be with us, shower us with your presence and with your Holy Spirit as we come before you and as we talk about you. In your name we pray. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen! Sa kanya ay wala tayong mapag-uusapan kundi ang kagalingan ng Diyos at ang Yes. pang-araw-araw na buhay. Tama? Yes. Amen. At syempre, dahil katulad ng sinabi namin sa inyo, babalik kami for second season. Babalik. Meron tayong mga bagong kabarkada. Unang-unang papalala muna kami. Ako si DJ Germer. And I'm DJ Tenny. At syempre, ako ang bagong DJ na si DJ Mac. And I'm DJ Trenzy. Yun! Sila ang mga bago nating kabarkada ang nagbabalik at walang kupas na si DJ Tenny. Yun! Walang pupas. With a shorter hair. Saan ka ba galing, Ate Tenny? Diyan lang, galing lang ako sa Dallas, Texas. Wow! Sorry. Praise God for the Hispanic Mission in Dallas, Texas. It was really an amazing journey with God. Nakasama ko yung Hispanic community natin doon. And I'm happy I'm back with my family again, and of course, serving the community with the full-time workers here. And of course, High Time. Yes, of course, meron din tayong bagong kabarkada. Walang iba kundi si DJ Mac. Yeah, good evening everyone. Sobrang excited ako na makasama kayo every night sa Tuesdays sa high time natin dito. Yo! Excited siya! Naubusan na eh, Okay. And of course, the last but definitely not the least, ang bago nating kabarkada, walang iba kundi si DJ Trenzy. Yun! Hello everyone! Hi friends out there! Ako, si DJ Trenzy. Paano ba mag-portion? Masaya ako na dito ako sa High Time with you and with you. I'm very, very happy kasi it's a new opportunity para katulad ng sinabi mo, Kuya, to tell the people how great God is sa buhay natin. Yan ang mga pag-uusapan natin simula ngayon hanggang sa mga susunod pa mga episodes ng ating High Time. Yeah. At sobrang nakaka-conscious dahil bigla ko na ngayon. Oo nga, alam mo, isa to sa sobrang high time. Mas sumunod na level talaga. Yeah. Kasi dati, di ba, parang naririnig lang yung voices nung marami natin kasamang Yes, DJs. yes. When I left for US, yun yung inaabangan ko every Monday or Sunday sa Dallas. Pero ngayon, level up na talaga for God. And I think that should be the trend now, level up for God. Sama. Hindi naman si Trenzy talagang nag-level up. Yeah. Wow! Nagulat ako sa camera. Ako na-expect, kailangan ko mag-lipstick. Pero since sabi natin, level up, kailangan, di ba, para maayos din naman siya. Level up talaga. Para makita ng mga tao kung gano'n kagaling si God sa mga. Ang excited ako, paano kung talagang mag-trending si Trenzy. Yes, mag-trending si Trenzy. And so, speaking of trending si Trenzy, Rhyming yan, ha? rhyming yun. Pwede, So, pwede. Germer will tell us paano makakapag-tweet yung mga tao sa atin. Exactly. Yes. Para sa ating mga ka-High Time, you could tweet us at High Time on Air, or you can actually log into Facebook and like our page there. It's High Time on Air. Kung meron kayong mga gustong pag-usapan for our future episodes, or if you even want to join us in our episode tonight, just tweet us kahit ano. Kasi ngayong gabi, meron tayong interesting na pag-uusapan. Yes. Katulad na sinasabi ng mga kasama kong DJ dito, level up. Yeah. Level up Level up talaga. naman. Alam mo, mapapa-level up talaga ngayon kasi mukhang may kailangan akong balikan sa topic natin ngayon. Yeah, maganda yan. Tulungan niyo ako! May pag-usapan kung ba't
balikan, di ba? Yes, alright. At ngayon, June. Tama, di ba? June, Yes. month of June. Just the right time for us to start the high time for its second season. Yes. At Renzi, ano bang nangyayari pag June? Pag June, syempre, hindi mawawala dyan ang back to school. Wow! Diba? School! Hindi mawawala ang papasok na tayo sa school. Kasi back to school! Tama. Tinagalog po lang talaga. Babalik sa school. Pero dahil back to school, sino ba sa atin hindi nag-aaral? Ako nag-aaral. Ako hindi na gusto yun. Tapos na. Ako pangarap ko ulit mag-aral. Okay, pangarap ko. Hindi kasi marami sa mga ka-high time natin na nakikinig ay mga estudyante. Yes. Of High course. school or At, college. School or college. And of course, marami rin mga nagmamasters. Mag-masters katulad si Jermer. Marami rin mga doktor. Yes. To Marion, to Enrique, Hello. and of course, marami rin sa atin yung mga nagtatrabaho na, mga Yes. young professionals, which I know are very, very much affected ng pagbalik ng mga Yes. kabataan. Actually, meron din tayong mga viewers and listeners who are teachers Yes. na mga SFLs from Yeah. different parts of the world. Wow. Exactly. So, sila makaka-relate din kayo sa topic natin. So ngayon, pag-uusapan natin ang ating mga first week high. Wow! First week? Hindi na to first day kasi first week na. Di ba? First Marami week, na mga yes. nangyari. Di ba? So ngayon, pag-uusapan natin, ano ba yung mga, kumbaga, hindi na First week. forgettable experiences eh. Pero yung ano ba yung mga na-experience usually ng mga kabataan pagpasok nila sa eskwelahan. Regardless kung high school or college. Yes. Maybe we could share kung ano yung mga na-experience natin, nung mga first day na mga pagpasok natin. Yes. Right? Sige, sige. Ikaw, Trenzy. Sige, share ka. Ano, sa... Ang hirap talaga. Hindi, ang dami kasi. Hindi ako, Wow. hindi ako makapili. Ah. Pero nakapili na pala ako. Hi, thank you, Lord. Oh. Ano, siguro yung unforgettable experience sa first week ko is yung, Okay na yan. First time episode. So, magkabisado ka ba? Ganda rin sa radyo. First week. Hindi kasi, kaya ako nag-aaral ako. Trimester kasi ako. Oh. Trimester. So parang, So, anong May start pa na lang. classes? Nag-aaral na ako. Last week of May. Wow! Yung pinakamaagang pumasok na lang. Oh, yes. So para sa akin, first month high na siya. Pero, yung unforgettable sa akin is yung getting to know new people, ganyan. Tapos syempre, diba, meron ka pang mga ibang subjects, hindi mo pa kilala yung mga tao. So, that's the time where you make friends, you make your first impression with your prof, ganyan. Yun talaga unforgettable kasi yun talaga yung hit parang paano makikitungo sa mga tao and paano ka makikitungo sa mga tao. Tsaka mga bagong circle of Friends. people or friends. Friends. Kasi sino ba to? Friends. Of people. Ayun. So parang sila yung parang makakasama mo ngayon when you eat. Yeah. And then when you try to check out ano yung mga places na kailangan nyo puntahan, bagong classroom. Yan. Ako naman naaalala ko sa akin. Yun. Kasi Wow. probinsyana ako at may naalala ko. Kasi mga last year lang ako. So, very vivid pa talaga. Yung naalala ko dahil probinsyana ako, I'm from Bataan, coming here in Manila to study, nakakaloka yung mga sasakyan. So, ang naalala ko parang everyday, sa ibang lugar ako napupunta. So, parang yung dinner, midnight snack na. Wow. Kasi nalilate na ako umuwi, tapos hindi ko alam kung ano yung tamang sasakyan. And then yung mga funny incidents na meron akong classmate, akala niya yung dinadaanan namin church, yun pala, Manila City Hall. So every time, for the whole week na dumadaan kami, parang nagsasign of the cross siya lang. Gusto ko naman parang may church ba dito? Only to realize, Manila City Hall. Hindi, actually, mukha talaga isang tolerance. Diba? Oo. Pero makikita mo walang cross, pero may malaking clock. Yung mali yung oras. Iba rin kasi yung experience if you're really from Manila, tapos sa Maynila ka rin nag-aral, Yes. compared to galing mga probinsya. Yes, yes. Ako naman naalala ko during our first day ng mga klase namin. Kasi ngayon,
I'm taking up masters in theology sa Don Bosco. Wow! Tapos, Salitan! yeah, I am on my last year. Wow! Right. Exciting! Parang narinig ko na din Hindi ko na mag-invest. So, ibang-iba yung feeling pag graduating ka na. Yes. Diba? Kasi pag tapak mo, siyempre looking back, pag first year ka, parang ang saya, second year, third year. Yeah. Pero pag fourth year mo na, ito na yung grabe, last semester, Tapos last enrollment. seryoso. Mas seryoso. Tapos syempre, Nagiging nostalgic ka ba? parang gano'n. Kasi, yung dala ko pang notebook, nung etong last year ko na, ay yung notebook ko pa nung first year. So, pagbukas ko Hindi ka nag-notes? Pero sadyang makapal. Kaya kinaya. Wow! Praise God! Maganda yan. Pati yung notebook, missionary. So pagkakita ko, 2011, kasi 2013 na, iba yung feeling, di ba? Pero pag isipin mo, iba rin yung first day pag high school sa college. Yes. Diba? Kasi pag high school ka, parang sila ulit yung nakikita mo. Oh. So masaya. Pag college, I could relate actually to Trenzy. Kasi pag college ka, yun yung parang mag-isa ka. Tapos pag upo mo, sino ako sabi ko dito? Di ba ganon? Eh kapag college ka, yun yung time na maghahanap ka ng mga bago mong kaibigan. Di ba? Tapos, di ba? Di ba Trenzy, may kwento ka ng pagkakaroon mo ng paano ka nagkaroon ng kaibigan ng college? First year college ako nun, tapos wala talaga akong kilala. Kasi block pa kami nun. Tapos wala talagang from my high school, wala akong kilala. Tapos ginawa ko, meron akong katabing, person. Malamang. Alaman eh. Meron akong katabing girl. Tapos alam mo, nagmukaawa ko sa akin. Sabi, uy, friends na lang tayo. Sinabi ko, uy, tayo na lang friends yan. Kasi wala akong friends eh. As in, gano'n talaga. So ngayon, friends pa rin Friends kayo? pa rin kami hanggang ngayon. Wow. Ikaw, friend. Ano ba name niya? Isnit. Ayun, pwede naman sabihin. Hello, Isnit. Ako naman, nalala ko. Mag-message ako. Nalala ko nung first year college ako kasi graduate din ako. Same school ako ng college. UST ako nung ngayong college, tapos UST rin ako nung high school. Wow. So lahat ng mga tao doon parang kilala ko na yung mga teacher, yung mga prof. So pagpasok ko talaga parang, kaibigan ko agad, friendly ako, ganyan. So mga tao parang, Ikaw nung friend. Mr. Friend. Tapos lagi lahat, yung mga friends, kasama ko kumakain sa Jollibee, sa McDo, kahit walang pera. Sponsor! Ganun, kaya talagang sobrang dami ko naging friends yung first day pa lang ng college. Yung first week, dami ko ng friends kahit mga higher years ko pa, naging tropa ko na agad. It helps talaga when you're friendly. Yeah. Tapos it also helps kung pagdating mo dun sa school, may mga kilala ka na rin. Kasi Exactly. I think it makes it easier for you to mingle. Yeah, to Tapos blend in. to blend in agad, even if ibang level na yung status nyo at that But it's time. very different as well if ikaw lang yung mag-isa. That's right. Diba? That's Ako na rin natananan ko nung first day ko nung college. Kasi galing ako sa isang maliit na school when I was in high school. 2 sections lang kami. Wow! Per year level, so maliit lang. So pagdating ko sa Manila, where I studied college, sa university, sobrang laki. Nalula ako kasi pagdating ko doon, ako lang mag-isa. Tapos wala akong kaibigan. So si Trenzy, di ba pinilit niya yung katabi niya? Ako medyo matagal pa. So, nung time na yun, ako lang muna mag-isa kumakain sa kantin. Pero it was a very good experience. Right. As I remember now, iba rin yung tapang na ibibigay niya sa'yo sa confidence, di ba? If you try to ask yourself, where do I fit in, di ba? Kaya yung mga experiences, pag mga first day, iba. And marami ka rin talaga natututunan. Katulad nung pinunta ako nung nasa university ako, gusto ko, kasi malaki talaga yun. Tapos naghahanap ako ng bench. So, siyempre malaking university, so kailangan ko umupo sa isang bench. Hindi ko naman alam na pag-college pala, puso na pala yung mga frat. Frat! Diba, sa mga fraternities. So, gusto ko lang naman umupo. So, dahil pagod na ako, umupo ako. Dumi 4 ako. Wow! Diba? Owner ng bench. Di ba siya model owner? Gusto ko lang naman umupo sa dumi 4 ako. Tapos bigla may tumabi sa akin. Tapos wala naman akong pakialam. So nung tinabihan niya ako, sinabihan niya ako, Brad, wag ka dumi 4 kasi baka may makita sa'yo. Tapos parang sunod blood ko, ano yung problema sa pagdumi 4? May makita, di ba? Tapos sabi na lang niya sa akin, kasi pag may ari ng frat ko, tumingin ka sa taas. So pati ko sa nasa dun yung logo ng Oh my God. So paano ako umalis na lang ako? Sabi ko, first day ko pa naman. Ayaw ko mabugbog sa university. So, noong time na yun, conscious na ako na may mga ganun pala. Pero of course, hindi ako natakot. But at the same time, it gave me consciousness na bagong mundo Iba na pala. na. Experience. Oo. Kayo ba, malala ka rin yung university na pinasok
ka. Yeah. Laki din, laki. Laki din. Laki din. And so, there are a lot of unforgettable experiences sa ating first date, di ba? Yeah. Number one na dyan yung we question ourselves, where do we fit in? Yeah. Di ba? Marami sa mga kabataan, let's admit it or not, onti lang talaga yung parang buong barkada kayo papasok. Right. Di ba? Sobrang... Or same block. Or same block, di ba? Oo. Usually kapag pag first date talaga, yun yung time na hanap ka ng kaibigan Yeah. mo. Saan ko Kanino ka mag-click agad. Yeah. Kailangan mong hanapin, di ba? Parang testing waters, di ba? That's right. But yung first day experience sa'yo, it will even teach you a lot. Yeah. Di ba? Bagong start. Tama, Yes. bagong experiences. Bagong experiences. Aside from trying to fit in, meron tayong mga fears sa school, di ba? Tama. Bukod siguro sa mga professors. Yeah. Pero siguro ako talaga during that time, dahil from the province ako, ang fear ko talaga bumagsak sa mga subjects ko. Yeah. So I really make sure na meron akong good friends who will study with me. I remember ko. Wala ko Vividly. 1 year na lang. 1 year ago, thank you. Main state ako. Ang supportive sa memory. Hindi ako nadodori ngayon. Okay, so na-remember ko na there was my friends in college. Every exam week, ang challenge namin, lahat ng dapat na makuha namin scores, pasado. Pero lumevel up pa yun, hindi na dapat pasado. Dapat, lahat kami, parang kompetensya kami from each other. Tapos yung pinakamababa, pero dapat pasado, siya yung maglilibre ng lunch. Oh, sarap po. Yeah, sobrang sarap. So parang kami noon, parang looking forward na may maglilibre. So talagang nag-aaral kami on our own. We have different study habits. Tapos nagmamass pa kami 12 noon sa church na malapit sa school namin. Tapos we make sure na mataas lagi yung mga grades namin. So ang challenge ko na dati, taga-probinsya ako mapasa lahat. Tapos yung fear ko na, ayoko na may mga repeat subjects. Kasi parang uulitin mo, syempre repeat, diba? Repeat subjects, tapos parang same professor, same challenge. So parang dapat ipasa mo na lang yun agad. How does it feel na galing probinsya tapos pupunta ng Manila to study? Parang feeling ko, Pero ang first time mo, Ate Tenny, to go here during your College. entrance exam? oo, entrance exam. Tapos Okay. parang nagyabang ko pa na alam ko na yung saan pupunta, ganyan. And parang ang challenging na part sa akin at that time was to fit in. Okay. And not just to fit in, but to make sure I'll finish my school. Kasi parang since eldest ako sa family, ang challenge ko was for me to be, parang ako yung nanay and tatay ng sarili ko dito. So yung mga dorm mates ko, gumigimik sila. Tapos parang ako, I would normally think twice and say, would I go out or not? Kasi ang affected allowance ko, tapos yung school the next day. Yeah. So parang, if my goal is to finish college in 4 years, and I would be doing this extracurricular stuff na hindi naman dapat kasama, parang meron akong i-risk. So yung greatest fear ko at that time was not to parang fail and make sure matapos ako ng 4 years talaga dapat. Iba rin kasi yung difference from all of us who really grew up here in Manila, di ba? Kasi ako, personally, dahil lumaki ako sa Manila, nung first day ko sa university, in a way, iba na rin yung confidence ko noon eh. Na, Alam mo na. Oo, alam mo na kahit medyo pagod ka sa biyahe. Okay lang. Malayo! Malayo. Pero baga kasi trends kasi pati minute. Uy! Sabi na. That's her attentive joke. Sorry. Ako naman yung iba rin yung confidence ko nung pumasok ako sa school. Kasi kahit taga Maynila ako, parang ako, kaya ko na yan, gano'n, di ba? So there's that confidence level na in a way, dahil taga Maynila ka, kaya mo na. Right. Diba? Na ibang-iba sa mga taga-probinsya. At saka parang for us, sa mga taga-Manila, parang easily pwede nating sabihin na, hindi, okay lang. Ito ba si Ate Tenny? Dahil meron siyang parang, siya yung mommy and daddy ng sarili niya. Parang may certain push sa sarili niya. Hindi, gagalingan to. Parang very disciplined siya when it comes to her studies. Minsan nga, pag taga-Maynila ka pa, papahatid ka pa sa parents. Naalala ko nung first year high school ako, mga
Naalala ko ng first year ako na yung mga almost 1 month ako natin ng parents ko. 1 month? Kaya nga, yung ano ko, College? high school. Ay, sorry. Kasi ano nga, sobrang lead ko pang yung high school tapos parang natakot ako mag-commute kasi nung elementary puro service eh. Tapos parang lagawin natin ng parents ko. Pero naalala ko nung first year high school ako. Nung high school ako na hinatid ako lagi ng parents ko. Papuntang school at pauwi galing school. Kasi takot ako mag-commute, fear ko baka maligaw ako. High school pa lang yan. Yeah, first year high school. So, isang buwan yun. Atid sundo ng magulang kasi maalam nila. Hindi kasi po mga first day of classes talaga, hinahatid ka rin talaga ng mga magulang, di ba? Pero 1 month sa akin. 1 month yun, balik. Okay lang yun sa'yo? Or medyo may Ilan mo yung gusto mo? Naiintindihan mo natin. Hindi, okay yun sa'yo? Or medyo na-awkward ka? Nung medyo late na, yung alam ko na okay na. Paminsan kasi maraming pag-college ka dapat feeling mo mature na ako. Actually. Naalala ko na kung ano pa talaga yung pinag-uusapan natin. Mga ganun. Kaya kailangan talaga yung, kumbaga pag-image mo pag-college ka na, kailangan mature na ako, di ba? Independent. No, independent ka na talaga. Ikaw ba, Trenzy, hinahatid ka na magulang mo yung college? Nung high school ako, school bus ako all the way. Pero marunong akong mag-commute. Pero di lang going to school. Tapos nung nag-college ako, doon talaga ako nakita ang totoong mundo ng commuting. Doon, diba? Kasi doon talaga lalabas na, shucks, yun kailangan mo talagang i-take note na, pag 6:20, late na yun kasi mas marami ng tao compared sa 6:10. Yung mga ganun. 40 minutes I lang. remember yung first week ng mga pasok, super traffic sa buong metro. Wow! Kasi yung traffic, Even na talaga sa atin yung parang traffic sa Manila, pag-start ng school. Tama. So I think our challenge for our students is to really make sure na mag-add sila ng additional time in preparing for themselves. And then yung travel time din nila. Actually, ganun din, after school, kung ayaw nating late tayo, uuwi, kasi delikado naman talaga. Kung gusto mo bang mag-earn ng time to study, I think it's good to consider na dapat medyo wala na munang gimmick or wala na munang hangouts, siguro towards the end of the week, pwede. Ako kasi nung pumasok ko ng college, talagang commute super tayo kasi nung bahay namin. Compared when I was in high school. So challenge talaga yung pag-commute. Pero doon ka talaga tatapang pag nag-commute ka. Actually, totoo yan. Matutunan, tsaka mag-aaral, mag-exams, diskarte, di ba? Ikaw ate, pag nag-commute ka, anong ginagawa mo? Kasi na talaga malaman. Una, dati sobrang excited ako pag mag-commute kasi di ba, galing probinsya. Tapos parang I'll make sure na meron akong pagkain, meron akong drinks, parang malinod ng sine, meron akong drinks, meron akong pagkain. And then also, na-appreciate ko din that while traveling, I can also pray. So pwede magdasal ng rosaryo, tapos there would be times na rosaryo. Rosary, kasi wala, 15 minutes lang naman, di ba? So, kaso nga dahil ma-traffic. So parang, you can actually pray the rosary or angelus. Or, oo, di ba? Ikaw ba, Trenzy, nagdadasal ka pag mga gahin? Sometimes. Hindi, kasi diba, minsan, honest. Kasi diba minsan, because of the challenges of commuting. Hindi, diba, parang, hindi mo naman laladlad yung notebook mo, kaya siksika na, diba, laladlad mo yung notebook mo. Dun sa mga times na yun, dun ako nakakahanap ng mga times para mag-pray, tapos kausapin si God, ganun. Ganon. Nagdadasal ka nga, di ba? Oo. Yung may dadasal nga ako diba? Tapos parang feeling ko, helpful siya kasi in a way, binabalance akin yung pagiging stressful ng commuting sa morning. Pero at the same time, it gives you parang a moment of peace kasi kinakausap mo si God. Yes. Peace amidst the kaguluhan. Yeah. And you know what? Marami tayong mga tweets from our high-tech listeners. May mga nag-tweet sa atin. Una-una dyan nag-tweet atin. Kenny, sino nga nag-tweet? Of course, si Steph from the US. Hi, Steph! Hi, Steph! We miss you here. She says hi and praise God for high time. Wow! Nag-tweet din kanina
Palma. Wow! Ay, Ate Maan, sabi din gano'n, maraming natutulungan ng high time, so keep it up. Wow! Praise God. Kaya may mga May nag-feedback. nag-tweet din at Gerald Cruz. Ito, Nakita ko lang pa Hindi. Sinulat ko kasi yung tweet niya. Sobrang efficient mo. Oo. Sabi at Gerald Cruz, sobrang excited ako sa Tuesday night na to. Wow! Thank you everyone for all your tweets, for messaging us, Yes. for sharing your opinions about our episode for Yes. tonight. Yeah. Sorry. Go ahead. And speaking of sharing, Yeah. diba, parang going to our schools, meron tayong pwedeng i-share na kung ano yung meron tayo, yung Yeah. pwede natin i-share. And that is Jesus Christ, diba? Yes. Kasi we are tayo, diba, parang sobrang we know Christ, diba? Parang alam na, confident tayo dun kay Jesus Christ na meron tayo. And feeling ko, maganda na yun yung ma-share natin, si Jesus Christ yung ma-share natin sa mga schools natin. Yes, that's a beautiful challenge. Eh, siyempre, di ba, saka naalala ko nung nag-back to school yung sa Cubao, nagtoka din ko yung journal. Wow! Sikat ka na doon. Sabi doon na, na para ma-share mo yung Christ sa pagkatao mo, dahil estudyante ka, dapat alam mo, anak ka ng Diyos. Kasi pa nag-aaral ka, di pwede estudyante ka na estudyante, pero dapat i-share Christ also to other kasi kailangan meron ka moral support din. Exactly. Tsaka ang goal mo para mapalapit sila lahat kay Kristo. Amen. It's so good and it's so fun to be a student. I Yes. think this is the best part of our lives, kasi pasok ka lang, hingi ka ng pera sa Yes. magulang mo, you make friends, you Yes. listen. That's why we make the most out of everything. Yes. You live as to be the best student as you should be. And at the Yes. same time, we share Jesus Christ. Yes. As we open this new school year, I think mas maganda yun to put into our minds that we share Jesus Christ. Yes. Kasi kung masaya yung buhay estudyante, mas may isasaya pa yun. Yes. And that is to share. And for us to achieve that, we share Jesus Christ. Yes. You know what? The best way to actually share Christ in our school and as a student, first, we have to have the very good study habits. I think it's very good that we realize that our first mission as a student is to actually do well at school. Yes. And make sure that whatever it is that our parents are giving us, these are all hard-earned monies that our parents are paying sa tuition fee natin, sa allowances natin, and even for our projects. So our challenge is to actually do well towards the end of the school year. Dapat may maganda tayong grades. Yes. Secondly, the way we carry ourselves as students, makikita yun ng mga classmates natin, mga friends natin, that we are a very positive person. And once you are a very positive person, that gives people an idea that you're actually following Christ, that you're actually a good-hearted person. Yes. Amen. So there's no way to end our episode tonight. There's no other good way to end our episode tonight but to pray. Yes. Kasi it's the start of the school year, so we lift everything up to the Lord. Amen. Amen. Praising the time. Let's come before the Lord in the Father, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Lord, we praise and we thank you, Lord God, for this night. Yes, Lord, we praise and we thank you, Lord God, for the gift of education, Lord. Yes, Thank you, Lord God, Lord. for allowing us to study. And Lord God, we'll be able to use these learnings, Lord God, to share this to others, Lord God, to be able to more be inspired, Lord. And Lord, most importantly, Lord God, we'll be able to share you to others, Lord Yes, God. Lord, yung natutunan po namin, Lord, sana ma-apply po namin sa ating palagay po kami sa inyo. Lord God, thank you, Lord God, for everything. Thank you, Lord God, for making everything possible. Yes. In Jesus' name we pray. Amen. Spirit, glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. To the Father, the Son, Son, and Holy Spirit. Amen. That's how we do it here in Wow! High Time. We share Jesus Christ, and at the same time, we have fun, right? Yes! We all had fun tonight. So, we see you all again next week on our next episode. Once again, 8 o'clock, same place, same time, okay? Tuesday. Tuesday. Tuesdays at 8 p.m. So before we end, we promote again our Twitter account. It's at High Time On Air. Yeah. And our Facebook page, High Time. Yes! So Please may- put all your messages. If you want us to greet people for you, please do message us. Yes. So, until next week, once again, this is your DJ Zerber. Your DJ Tenny. DJ Mac. And DJ Gen Z. At ito ang